Narito na ang isa pang kwento ng buhay at pag-ibig. Muli nating balikan ang nakaraan. Muli nating buhayin ang alaala. Dear Heart. Balik tayo sa ating Dear Heart program para sa linggong ito mga kabisyo. Sa araw na ito ng Monday, sulat mula kay Lenny at babasahin ngayon. Narito ang kanyang sulat, nagsasabing Dear Heart. Magandang araw po, tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Len. 16 years old pa lang ako nung nagkakilala kami ni Nard. May confidence din ako magustuhan siya dahil sa pareho lang din ang antas na aming pamumuhay. Gusto ko siya kasi kasama siya ng kanyang mga magulang sa paghahanap buhay bagamat tumigil na siya sa pag-aaral. Kahit may mga ibang nagkakagusto sa akin noon ay siya pa rin ang nais ko, dear heart. Hindi ako pinapansin ni Nard noon, ngunit dumating din yung pagkakataong nagustuhan niya ako at nagkaroon kami ng relasyon, dear heart. Ayaw siya ng mga magulang ko. Kaya pinaglaban ko siya, dear heart. Dumating yung mga pagkakataong hindi na ako umuwi sa amin at hindi na rin ako pumapasok sa eskwelahan dahil kay Nard. May gusto ko kasing, mas gusto ko kasing kasama siya, dear heart, kaya namamalagi nila ako sa kanila. Mahal na mahal ko siya. At sa kanya ko binigay ang aking pinakaingat-ingatan, dear heart. Dahil siguro sa nababahala na ang mga magulang ko sa aking ginawa ay sinundo ako sa bahay nila, dear heart. Malumanay sila noon sa akin kaya sumama akong umuwi, dear heart. Ngunit hindi ko matiis si Nard. Bumalik ako sa kanyang piling. Kaya nagalit na noon ang aking mga magulang, dear heart. Pinagsasampal ako sa harapan ng maraming tao, dear heart. At nung inihatid ako ni Nard at ang kanyang kapatid sa amin ay pinagpapalo ako ng tubo ng tatay ko, dear heart. Galit na galit siya noon dahil ang nais niya ay makapagtapos ako sa pag-aaral. Pinagbantaan pa ng tatay ko si Nard nung inawat siya dahil binubugbog na ako, dear heart. Mabuti na lang ay inawat siya ng aking tiyuhin. Pinaglaban ko pa rin si Nard kaya naglayas ako, dear heart. Noong nagsawa na siguro sa kakadlang aking ama ay tinantanan na rin kami, dear heart. Masayang-masaya kami ni Nard noon dahil kahit lagi kaming nagseselosan. Paano ba naman kasi mas mahal niya ang barkada niya kaysa sa akin. Ilang beses siyang nangako na magbabago na pero hindi naman niya tinutupad, dear heart. Kahit pa noong nabuntis na ako ay ganun pa rin siya. Masela ng aking pagbubuntis noon dahil mahina daw ang kapit ng aking anak sa aking sinapupunan, dear heart. Sa sitwasyon kong yun na hindi pa rin namin maiwasang mag-away. Minsan nag-away kami ay nagkasugat ang aking kamay, dear heart. Nadurog ito dahil sa inipit ko ang baso sa aking mga kamay dahil sa galit. Na maganap iyon ay tumakas ako sa kanila at umuwi ako sa amin. Sa muling pagkikita namin ng aking amay, nagkapatawaran kami, dear heart. Sa kabila ng lahat ng aking nagawa, kinupko pa rin ako ng aking ama, dear heart. Napaanak ako doon sa amin nang wala sa tamang buwan, dear heart. Mabuti sana kung nabuhay ang aking anak pero namatay din dahil nga sa kulang sa buwan, dear heart. Nagluksa ako sa pagpanaw ng panganay sana namin ni Nard. Nang nalaman ito ni Nard ay lubhas siyang nagsisi pero hindi na maibabalik pa ang buhay ng aking anak, dear heart. Dahil sa mahal ko siya, umaasa akong magbabago siya muli at muli kaming magsama ni Nard, dear heart. Ganon nga ang nangyari, dear heart. Muli kami nagsama at nagkaroon kami ng 3 anak. Masipag naman si Nard, dear heart. Kaya
Kasi kung nakakainom na ay pinagbubuhatan niya ako ng kamay. Dear heart, magsisi man ako pero pinagtitiisan ko na lang dahil sa mga anak namin. Mahal ko pa rin si Nard, lalo-lalo na ang aking mga anak sa kabila ng lahat. Yan aking kwento. Maraming salamat sa iyo, dear heart. Sumasa inyo, Len. Yan mga sulat mula kay Len, mga kabisyo, sa ating Dear Heart program. Well, Len, tama kayang ipaglaban ang ganong klaseng pagmamahal? Na kung minsan, masasabi natin siguro na ni porke nagmamahal ka ng buong buo, andyan ka lang para sa kanya. Nagagawa ka niyang saktan. Sa tingin ko, hindi tama yan. Pero alang-alang sa iyong mga anak, nandyan ka para hindi ito masira. I mean, andyan ka para maging buo pa rin ang pamilya mo. Sana lang magbago talaga ang iyong asawa. Magbago si Nard. Para sa ganun, tuluyan na mawala ang sakit o di kaya pasakit na iyong nararanasan sa ngayon. Sana lang ang mamalagi sa inyo ay pag-uunawaan at higit sa lahat, pagmamahalan. Iniimbitan po natin ang mga gusto magpadala ng kanilang sulat. Pwedeng ipadala sa ating email address loveradiolawag@yahoo.com. Di kaya pwedeng ibigay sa amin ng personal, mga kabisyo. Pagsadya lamang dito sa istasyon o di kaya pwedeng mag-PM sa ating Facebook. Well, then, maraming salamat. Ito ang song na para sa'yo. Na umiibig sa'yo, bakit di magawa na magtampo? Paano ba ito? Di ko kayang gawin. Ikaw ay aking limutin. Kahit sinasaktan, o bakit ba sadyang